Alam nyo ba? Yan, na itong hawak ko, di ba? Na hawak mo rin ay pwedeng pagsimulan ng sunog. Okay? So kaya paalala po ng Bureau of Fire Protection, kapag tayo ay bibili ng mga ganitong kagabitan, ay siguraduhin po nasa legit na mga nagbebenta po, hindi kung saan-saan lamang. Kasi po, pag ito po ay nag-init habang tina-charge, pwede po magsimula ng sunog at madamay po yung ibang bagay na mga katabi nito at ito ay pwedeng lumaki. Okay po, kaya yung mga gumagamit dyan, ito, nakita ko lalong-lalo ngayon, mainit. Paalala po ha, kailangan po siguraduhin na ito po ay pumasa sa standard at merong ICC sticker. Yes, partner? Alam nyo rin ba na ang cellphone na ito na gamit ko at gamit nyo, gamit nating lahat, ay pwede rin pagsimulan ng sunog. Kaya, dapat po nating iwasan ay huwag tayo mag-overcharging. Especially, pag tayo po ay matutulog, dapat hindi na po tayo mag-charge. Lagi po nating tatandaan ng lahat ng gadgets at lahat ng mga electrical appliances, mostly, delikado kapag ka iniiwanang naka-charge. Iyon. Kaya paalala po ha, ingat-ingat po tayo. At alam nyo rin ba, dito tayo sir, dito sa gitna. Alam nyo ba kung ano ito? Hindi. So ito po yung ating ginagamit natin sa ating mga e-bike. Sino po ang may e-bike dyan? Yan, e-bike. Yan. Scooter. Scooter. Yan, scooter. Yan. Yung may mga EV na mga sasakyan. Yan, napapanahon. So, ito po ang battery ng ating mga yung EV vehicle natin ay mayroon po yan na lithium ion. Okay? So, ano po ba yung partner, yung lithium ion natin? Ano po ba yung mga pwedeng o possible na maging cause kung bakit po nagiging delikado at pagmumulan ng sunog? Una po ay yung physical damage. Especially pag ganito na po ang itsura, automatic yan. Wag na po tayong magtipid. Kailangan na po nating palitan. And also, electrical damage. Pasok pa rin po kapag po yan ay in-overcharge natin. And also, paalala again, pag mag-charge, dapat babantayan. Kasi lahat ng bagay, kapag iniiwanan, delikado yan. Okay? At yung may mga e-bike po dyan, paalala po ng Bureau of Fire Protection, kung inyo pong i-charge, huwag po dadalhin sa loob ng bahay. Kasi po, pag ito po ay nag-overcharge, pagsimula ng sunog, ang inyong mga kabahayan pwedeng mawala sa ilang minuto lamang. At hindi lang kabahayan, partner, maging sarili nating buhay at mga buhay ng ating pamilya. So ano po bang gagawin natin pag nagkaroon ng maliit na apoy o yung mga electric appliances natin? Okay? Tumawag po agad ng bumbero. Anong hotline na tatawagan natin? Emergency hotline numbers. Emergency hotline number? 3 number lamang po. Alam naman natin yan. 911. Kaya paalala po, huwag mong kalimutan tumawag bago mag-Facebook Live. Okay? Kung partner, mukhang mainit na yung ating Sa ganyan. pangunahing pinagmumulan din po ng sunog sa atin. Sino po ba dito ang mahilig magluto? Mostly kasi dahil Women's Month, di ba? Yung mga kababaihan natin. Ako, pieces ko, pinaglulutuan ko, partner. Siyempre ako rin. What if ganito ang kinalabasan, di ba? Nag-overheat na yung ating mantika. Right? Dapat ba nating buhusan ng tubig? Hindi. Bakit? Ano ang pwedeng mangyari kapag binuhusan natin ng tubig? Paalala po, huwag pong kakayahin sa bahay ha. Yan. Kahit konting tubig lamang po, pakibuhusan ng konti lang. Yan. Yan. Mag-focus po siya ng steam. At pag yan po ay lumaki pa, pwedeng pagsimula ng sunog yan. Magbe-burst po yan. Yan. Nakita nyo yun? Kunting tubig lang yan. Dagdagan mo nga ng konti. Tingnan natin. Yan.
Yo, pag ganyan po, nag-aapoy o nagliliyab na, ang gagawin po natin, kumuha po tayo ng takip ng kaldero o kawali. Paano po ang pagtakip? Mula sa baba. Yan. 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 Upang huwag tumilamsik po sa atin yung ating apoy. Kung wala naman po tayong takip, ang gagawin po natin, meron po tayong, sige partner, basang-basahan. Paano po? Tatakip lang po natin mula sa baba papunta. Yan. At isasara po yung, sige partner, yan, isasara po natin yung regulator. Yan. Kung wala naman tayong mga kagamitan ng ganyan at meron tayong fire extinguisher sa bahay, paano po natin gagamitin yung fire extinguisher? Paano? Yan. Sabi ni ma'am. Yan. Pasok. Yan. Tandaan po natin ang acronym natin na TPAS. Okay? So, sino po ba ang may ganito sa bahay? Siyempre, iilan lang. Yan. Paalala po. Okay. Ano po ba yung T sa TPAS? Transport, twist the pin. Okay. Twist the pin. The safety seal is broken. Broken. Okay. Yan po ang tatanggalin natin. Sunod po ay yung letter P. P. Pull the pin. Yan. Pull the pin. Kailangan pong matanggal po yung pin. Yan. A. Aim the nozzle at the base of the fire. Tamang paghawak po. Sa dulo po ang tamang paghawak. One step forward, one step backward. Yan. Kasi may pressure po yan. Pag ginamit natin, pwede tayong matumba. Then letter S is Squeeze the lever. Yung lever po, yung nasa taas. Yan. And last na S po natin, sweep from side to side. Yan. Tandaan, T, pass. Twist the pin, pull the pin, aim the nozzle at the base of the fire, squeeze the lever, and sweep the nozzle side by side. So sa muli, kami po ang nagpapaalala mula sa Bureau of Fire Protection. Ngayong Fire Prevention Month, sa mamamayang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Magandang umaga po. Muli po, palakpakan po natin. Maraming salamat po sa daming fire safety tips po. To give his inspirational message, may we call on our City Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher Siao. Sa ating masipag at tinagalan na representante sa Konseho, sa ating miyembro ng Sangguniang Panglusod, at sa lahat ng kawani ng lokal at pambansang ahensya ng gobyerno, isang magandang at magpalang umaga sa inyong lahat. Ang buwan ng Marso ay ginugita bilang Fire Prevention Month alinsunod sa Proclamation 115-A Series of 1966. Ito ay isang malagang paalala sa ating lahat na ang pagpigil sa sunog ay hindi lamang responsibilidad ng kawanihan ng pamatay sunog, kundi ng buong komunidad. Sa datos ng ating natipon, isa sa mga sanhi ng sunog ay may kinalaman sa kuryente. Faulty wirings, electrical overload, at paggamit ng substandard na electrical appliances. Bagamat masabi natin na handa ng lungsod pagdating sa emergency response, kumpleto sa kagamitan, mabilis ang pag-responde, at halos lahat ng barangay ay may fire truck na at may naka-install na dry standpipes. Ngunit patuloy pa rin ang insidente ng sunog. Bakit nga ba? Kung susuriin natin, isa sa malaking salik ay ang paggamit ng substandard electrical materials at appliances, murang electrical cords, faulty wiring, sirang electric fans, at iba pang kagamitan na walang sapat na product standards. Minsan, kahit may tatak na safety seal, peke o hindi pasado sa tamang pagsusuri ang mga ito. Dahil dito, isang mukhay o sana
na pag-isipan nating magkaroon ng isang city ordinance na magpabawal o maghigpit sa pagbebenta at pagbili ng substandard electrical products sa Pasig City. Kung magagawa natin ito, makakabawas tayo ng malaking porsyento sa mga insidente ng sunog at mapapalakas natin ang kaligtasan ng ating mamamayan. Sa pagkataong ito, nais ko pong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat ng Bureau of Fire Protection Pasig City sa walang sawang suporta ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating Congressman Roman Romulo, City Mayor Vico Soto sir, Vice Mayor Dudut Jaworski, sa ating City Councilors, at of course sa ating DRMO Chief Brian Mirel T. Wong, sa ilalim ng pamahala ng aming Regional Director, Fire Chief Superintendent Naum Vita Rosa, patuloy po kaming magsusumikap upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng ating lungsod pagdating sa sunog. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi tayo nag-iisa. Muli, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much, our City Fire Marshal, Fire Superintendent Christopher C. Angot, sir. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa Bureau of Fire Protection. Ako po si Maria Angelica Abrera. At ako naman po si SFO3 Roderica Fara Ilagan. Kami po ang naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Lagi po nating tatandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Congressman Roman, sa ating mga konsehal, sa panguna ni Vice Mayor Dodot, sa lahat po ng mga opisina na kasama natin ngayon. Siyempre, lalong-lalo na sa host po natin, sa flag raising natin ngayong umaga, ang ating Bureau of Fire Protection Pasig, BFP Pasig, sa panguna ni Fire Superintendent Angot. Sir, maraming salamat po. At natutuwa po tayo sa serbisyo ng BFP po natin. Hindi lang sa pagresponde sa sunog, na nakita naman po natin, mabilis po talaga. Nakita natin na in the last several years ay bumilis ng bumilis ang pagresponde ng ating mga bumbero. Kaya maraming salamat po sa inyo. At hindi lang po yung pagresponde ang ginagawa nila, kundi pati yung mga information education campaign po natin. Araw-araw po yung mga campaign nila na ito, lalo na syempre pag Fire Prevention Month, tuwing buwan ng Marso. Kaya again, salamat po. Siguro sa mga permit naman ng mga negosyante, hindi na po tayo magkakaproblema. Yun na lang naman. Pero sa lahat ng iba, maganda po ang serbisyo ng ating BFP. Pabilis ng pabilis at lalo pang gumaganda. Muli po akong bumabati ng maligayang buwan ng kababaihan. Binabati ko rin po ang lahat ng nag-birthday na department head. Lalo na yung mga nag-50th birthday. Attorney Joe, happy birthday po sa inyo. At papasalamat din po tayo dun sa mga sumayaw kanina. Sa pangunguna ni Berong at partner ni Berong. Ano pangalan nun? Berang? Berang, totoo? Okay, si Berong Bumbero at si Berang Bumbera. Ayan, okay. Ayos kayo